Isang nakakagulat na balitang yumanig sa publiko matapos masangkot si Robles sa isang karumal-dumal na krimen. Ayon sa ulat na huli umano sa aktong pagpugot ng ulo si Robles sa isang madilim na bahagi ng lungsod kagabi. Agad itong naging viral sa social media at ngayon ay umani ng matinding batikos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naturang insidente upang alamin ang buong detalye sa likod ng ginawang karahasan. Ayon sa paunang imbestigasyon, maaaring may koneksyon ng krimen sa isang matagal ng alitan, ngunit giit ng publiko hindi sapat ang anumang dahilan upang bigyang katwiran ng isang gawaing labag sa batas at makataong pagtingin. Hinihikayat ng ilang opisyal at mambabatas ang Department of Justice na agad magsagawa ng masusing pagsisiyasat at papanagutin ang sinumang may sala. Patuloy ang panawagan ng taong bayan, ikulong ang dapat ikulong, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng karahasan, lalo na kung mapapatunayang totoo ang mga akusasyon. Sa gitna ng sigalot at pangamba, asam ng marami ang katanungan para sa biktima at ang pagpapanagot sa sinumang lumabag sa batas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Itong si Mel Robles na bagman ni Lisa at kasama sa sindikato nila. Okay? Mga kababayan, wala nang puwang ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Maggs para magtagal sa kanilang inuupuan. Kung naalala po ninyo, noong January 3, okay, 2 weeks ago, nag-vlog ako, di ba, sa inyo na may patong yung ulo ko ng 10 million pesos. At ang executor niyan ay si Mel Robles. Di ba, sinabi ko sa inyo yon. Bago natin ituloy-tuloy, ito na po yung bunga ng kahayupan ng gobyernong ito. So, ang nag-share sa atin yan ay yung puting ahas. Kung naalala po ninyo, ang sinabi ko sa inyo na nag-usap bago pumunta si Mel Robles dito sa Amerika ay merong ano sa kanya si Lisa Smugs. Dito Christmas giveaway, which is yung Lotto Loan Better nung December 28. Ito yung video ko para lang magkalinawan tayo dito. Okay? Naalala niyo yan, pera na patong sa ulo ni Maharlika mula sa PCSO. Paparinig ko lang mga 2 minutes siguro. Okay, mga palangga, lakihan natin. Mata ninyo at ang mga tenga ninyo, mga kababayan. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better na 571 million ayon sa ating puting ahas. Kaya dapat sagutin ito ng mga buwakan ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin to mga hayop na to. Na nag-meeting sila sa Quark. Okay? Sa Quark, the Quark restaurant, which is napuntahan ko yon mga palangga. Okay? Kung saan favorite ni Lisa na maglasing doon. Okay? Ngayon, pumunta sila doon mga kababayan. Dali lang, maraming mga puting ahas na messages sa atin na dumarating. Nako, maiinit na mga balita. Okay? Wow. So, nakarating sa atin ang impormasyon mga palangga na bago pala umalis si Robles papuntang Amerika. Nandito siya sa Amerika ngayon. Nag-shopping silang mag-asawa, mga palangga. At may mga bit-bit silang mga alipores nila na sobrang pag-shopping nila ng mga designers dahil ikaw ba naman ang loan better eh. Okay? That was January 2. Mga kababayan, okay, pinag-iingat ako ng aking puting ahas. Dahil narinig niya mismo, okay, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan nyo malaman na yung 570 something million, 571, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi, bago pa tinamaan, ito ay regalo ni Lisa Ahas Maggs kay Robles. Kaya naman shopping galore sila
dito sa Amerika, sa kung saan saang lugar pa. Regalo ni Lisa yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating putingas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multimillion, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Cork Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to, nakakain ako dito palangga sa lugar na to. At nabanggit niya sa akin, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa para maglaklak ng alak. At doon sila, tinuro pa sa akin yung spot kung saan nagpapakalasing si Lisa at nagsisingot-sikoting ng kung ano-ano. Doon sila sa Cork Wine Bar. Dahil ito ay patigilin muna natin yung ngangabels ko. Nakita niyo ba yan? Stream po yan ay 170,000 views, January 3, 2024. Okay, nakita niyo yung date. Yan, January 3, 2024. Okay, i-remove na natin. Hanggang doon na lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, accurate ang mga information ng ating puting ahas na yung multi-million halaga na yon na pinanalo ng loan bettor ay regalo ni Lisa. Kaya dapat si Lisa i-drag din dyan sa Senado. Ngayon, mga kababayan, bakit po sinasabi yan? Share ko muna itong babalikan natin to si Camiseta. Okay. Ayan, mamaya ko na ipaliwanag yan. Okay. So, nag-hearing doon sa Senado at isa sa mga katanungan kay Robles, kay Langka, na bagman ni Lisa at magkakasabwat yan, si Robles at si RJ Nieto at si Lisa Asmag sa lahat ng kahayupan, kabalbalan ang pagnanakaw. Kaya nga nung narinig ko doon sa hearing na yun, na inamin ni Robles, ito yung kanyang boses. Kailangan sunod-sunod tayo para mas maintindihan ninyo. Okay? Ito. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po, nakilala. So, napakasinungaling, di ba? Okay, putulin muna natin yan. Inamin niya na edited. Ito po yung video na yan. No, not video. Ito yung picture muna. Okay, pinantay natin dito. Okay, here's the picture. Okay, edited. Okay, inamin niya. Nakita niyo yung picture na yan. Edited. Okay? So, nagkalat na ngayon yan. For sure, alam niyo na. Nakita niyo yung damit, yung sa kaliwa po, model ito ng kamiseta. Actually, yung kamiseta sa Pilipinas, brand. Favorite brand ko yan nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Even nung umuwi ako, meron ako biniling kamiseta na damit. Talagang pinromote pa, no? Baka tataas ang sales nila. So, nung umuwi ako, bumalik ko ng Amerika. Ayan yung picture. Di ba? Parehong-pareho. Ngayon, mga kababayan, tapusin muna natin yung boses ni Robles. Nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor edit. Okay. Sabi niya, kasi daw one time may nagreklamo daw na sana wag naman ipakita yung damit, di ba? Inaamin niya na poor editing daw. Okay, poor editing, di ba? Ang poor na mga editors ninyo, pero ang million yung panalo, di ba? Yung multi-million na pinanalunan nyo, tinitipid nyo yung editor ninyo. So, baka pati editor nyo underpayment. Okay, go. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. Okay, so the objective daw is, i-conceal o pagtakpan na ma-identify sa kanya. Kung di ba naman, you know what, palusot ito. Malinaw pa, sa sikat ng araw na demonyo itong si Mel Robles dahil malakas ang loob niya dahil siya ay binaback upan ng First Lady Ahas dahil magkakasabwat sila. Kung yan ang reasoning mo na ikukonsil mo yung damit, bakit
ang daming panalo niyan. O consider natin, bumili ka ng damit dyan sa SM o kung saan man, sa boutique, di ba? Kung yun ang reasoning niya. Pero kasi dahil sinungaling, dahil demonyo, dahil magnanakaw, lumalabas sa bunganga ng isang tao kapag nagsisinungaling at kapag evil ang pagkatao niya. Tuloy. So inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Okay, narinig nyo, pinalitan daw yung clothing. O, pakinggan nyo uli ang tanong ni Tulfo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part 2 yan ang pag-conceal kasi na-identify. Napipik ko na, nagagaral ka na again. Kay part po yan ng pag-conceal. Okay. Damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. On that day, pakinggan mo, on that day, kung yung mga kapitbahay niya, yun ang suot niya. Obvious, tanga na lang ang maniniwala sa buwakan ng inang to. Kung nakapag-selfie siya, meron yung kung nakapag-selfie siya, ano yung, yung connect, o yung kung that day, yung mga kapitbahay noon, kung nakapag-selfie siya. Diba? Obvious na binababoy kayo dyan sa Senado. Unless na lang pare-pareho kayong baboy. Tao sa amin, favorite clothes daw kasi. Kaya nalaman back up natin ng konti. That day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. O kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi. Kaya nalaman siya. So, meron po nakapagreklamo sa amin. Favorite clothes po kasi kaya nalaman siya. Sino yung nakapagreklamo? Dapat nga pigay ng gusto to eh. Mayroon silang executive session right now. Mali, 1,600,000,000% katumbas ng pinanalo nilang loto na sinungaling ang buwakan ng inang Robles na ito. Dahil nga ulitin ko, kasabwat niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, aka Ahas Botod. Tuloy. Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. So at least sinamin nyo. Okay. So, hindi pwedeng apologize. Number 1, fake news. Number 2, binababoy, niloloko ang Pilipino. Okay? Number 1 lahat, pagnanakaw, pagkukurap. Okay? Nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero hindi sila magaling sa editing kasi hindi nila ginagastusan kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Okay, tuloy. Edited. Hindi po, totoo. Ay, back up lang natin konti. Amin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Tandaan nyo yan ha. Sabi niya ang tao hindi edited. Tunay daw na tao. Okay, mamaya babalang kasi natin. Okay. So kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure lahat na po on record dyan, kung isusumpinan nyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? Okay, isusubpina kasi gusto pang patagalin. Gusto pang na-distrong ka rin. Okay? So right now, nag-executive session sila sa Senate. I don't know kung tapos na. Eto mga kababayan, open natin lahat ng ating mga mata. Kaya ito pinakita, ayan po yung pinagkuwaanan ng picture. Buti na lang, may mga magagaling tayo mga netizen na nahanap nila yan. Actually, may nag-send sa akin yan. So, ang sabi dyan, ito pala yung original na sinend sa akin. Okay? Ayan, tignan nyo na. Yung kanan, ito yung pinakalat ng PCSO. Then yung kaliwa, yung model ng kamiseta. Alright, tanggalin ko muna. Ito yung nag-send sa akin yan eh. Okay, may nag-send. Okay, ganyan. Okay? So actually, yung sinabi pa niya, from Camisera store. So sabi ko, I think it's Camiseta. Buti na lang, alam ko yung brand na yan. Okay? Kaya ginugol ko Camiseta. Punta na ngayon tayo sa Camiseta website. Ayan po. Okay? Yan yung Camiseta website. So, ito ang kinuha niya, yung first photo. Ayan, tingnan natin. Okay. Okay. So, nakita ninyo, pati yung pag-tuck in, di ba? Ayan po yung Camiseta. Ayan na. Pati yung pag-tuck in ng damit. Okay. Tingnan natin ito. Stop sharing. Blue checkered. Pindutin ko lang ulit. Yun ba yung website nila?
Okay. Okay. Basta kamiseta yan. Gusto ko sana, ayan yung logo nila kamiseta, di ba? Ayan. Mga palangga. Kita nyo yan. So, yan yung model. WB Drina o Drina, anong pronounce yan. So, nakita nyo dyan nang galing. Then, ibalik natin to. Kamiseta yan. Kahit pumunta kayo sa kamiseta.com, website nila, yan. So, balik natin itong pinrepair ko sa inyo. Ito. Okay? So, ang sabi ni Robles kanina, totoong tao daw. Ay, totoong tao. Paano maging totoong tao yan, palangga? Okay? So, sinong pinugutan ni Mel ng Julo para itongtong dito, ipalit dito sa magandang modelo na ito? Nakita niyo, di ba, yung pagkaayos ng damit pare-pareho. Then, since inamin niya na, wala nang kawala, inamin niya na ito ay edited. Alright? Yan ang edited. So, hindi itong tunay na nanalo kasi yung katawan na tinataglay niya ay katawan ng model. Nakuha nyo? Ang katawan ito, inedit lang, pinadark, edited nga eh. Itong kamay na yan, baka kamay ng asawa ni Robles o ng kapatid niya, o whatsoever, baka ito mismo nakasalamin na yan, si Robles, o yung asawa niya, you'll never pinag-outfit niya yung asawa niyang shopping dito sa Amerika, sa Europa, gamit ang pera ninyo. So definitely, fake news at pangluloko yan sa taong bayan dahil hindi totoo na totoong tao itong nanalong ito. Dahil yan po ang pinagwaan nila ng katawan na yan. Lang nila, inedit lang nila yung kamay. Okay, ewan ko kung kaninong kamay ito. Okay, dinugtong-dugtong, kaya nga nahalata ng mga magagaling sa technology na ito ay edited. So definitely, mga kababayan, actually, ang kamiseta is pwede niyong sampahan ng kaso itong mga hayop na to. Itong si Robles at ang PCSO. Okay, sampahan niyo ng kaso kasi dinistort nila yung magandang modelo ninyo. Tinanggalan nila ng ulo, ginugutan. Sino yan nakasombrero? Nakaano na yan? Diba? So mga palangga, tanggalin natin. Tanggalin yung mukha ko. So doon yung makikita na huling-huli na sinungaling, hindi na sinungaling, demonyo. Lahat ng kahayupan na kay Robles. Dahil nga malakas ang loob niya, dahil magkasabwat sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos, aka smuggler, ahas, demonyo, butod, lahat na. Kaya, there's no reason para magtagal ang Marcos Jr., okay, aka Kuting ng Norte, at si Lisa at 10 ng mga judge mo na magnanakaw dyan sa gobyerno, wala nang puwang sila dyan dahil the moment na niloko nila ang Pilipino. Di ba nakita ninyo, yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha dyan sa winning ni Robles. At kung hindi magpapabayad si Tulfo, kung hindi siya kakausapin ng gobyerno, sino yung gobyerno? Si Lisa at si Marcos Jr. ay mahuhuli at dapat kung may bitay, mabibitay ang mga buwaka ng ina sa PCSO kasama si Lisa. Kung si Tulfo ay gagawin niya ang tama dahil, based doon sa hearing na yon, mukhang desidido siya. At dyan sa executive session na nagaganap, at si Coco Pimentel at lahat ng mga magiging present dyan sa executive session na yan, ito po ay paglapastangan sa lahat ng Pilipino ang ginagawa nila. Definitely, fake lahat. Peke ang tao. Hindi yan ang taong yan na nanalo. Dahil yung katawan na yan ay ginawa-gawa lang nila. Kung kaya nilang pikein ang damit, pagdudugtungin, paggutay-gutayin, gugurgurin ang mga ulo ng kani-kaninong mga ulo na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya din nilang gurgurin kaya nilang i-manipula ang mga winning combination. Kasi only sa pamumuno ni Robles, dahil nga malakas ang loob niya dahil kasabwat na si Lisa, nangyayari ito sa pamumuno ni Kuting ni Marcos administration. Kung naalala ninyo, kung kayo ay nakatutok dito sa aking channel, last year, 2023,
Sinabi ko sa inyo na si Mel Robles ay ginamit niya si Lisa nung inarbor niya ang isang notorious na nahulihan ng mga papasabog at mga high-powered, pangpa-jom, you know what I mean? Di ba? Pangpa-distract ng sambayanan. Di ba? Nahuli yon. At ano nangyari doon mga palangga? Inarbor ni Mel Robles. Naalala ninyo? Inarbor ni Mel Robles si Amit Chandiramani na hinuli siya. Okay, hinuli yon ng ISAP, CIDG, I think Cavite Police, then, grupo ng ating mga men in uniform, hinuli yun noong June 22 of 2023. Ano nangyari doon mga palangga? Ayan, nakita nyo? Si Amit Chandiramani. Yan yung inarbor ni Robles. At pinayagan naman ni Lisa, non-bailable yan, mga kababayan. Non-bailable yan, inulat ko yan sa inyo at kinonfirm yan ng PNP dahil tinawagan ko, actually si General Sermonia during the time. Okay? Kung totoo ba na tumawag si Robles. Okay? At not only that, may isa pa akong tinawagan. Okay? Na kinonfirm na si Robles ay tumawag sa PNP at sinasabi na yang si Chandiramani ay wag saktan. Bakit ganun ka-concern si Robles, si Mel Robles, dito sa kay Amit Chandiramani? Alam nyo, kailangan nating i-share ibalik sa inyo. Bakit siya ganun ka-concern? Nahulihan nga ng pampasira ng pampasira ng ating, what do you call it? Ng ating gobyerno. Ayan, ng ating bayan. Nahulihan, unbailable. So yan ang mga ginagawa ni Robles. Kung kaya niya arborin, okay, ang notorious na yan, kaya din nila arborin ang loto at tumpak ang mga sinasabi sa atin ng ating mga informant ng ating puting ahas, mga kababayan. Gayon, ano gagawin ng mga Pilipino? Ang mga military, ang mga men in uniform na may pagmamahal pa sa bayan, aba, kung kailangan ninyong mag-speak up day. Okay? Remember, last year, sinabi ko rin sa inyo na nung pinatawag din yan pinatawag ni Robles si Robles dyan sa PCSO dahil kino-question yung kanilang expenses na from 19 million during Duterte's time, nung sila ay pumalit, ay 340 million doon sa advertising part or sa advertisement, which is wala namang kakompetensya ang Lotto o ang PCSO. Diba? Hindi siya sumipot doon. So, maraming mga kahahayupan itong si Robles. Bawat galaw ni Robles ay may basbas ng First Lady Ahas. Kung naalala din ninyo last year, nung inulat ko sa inyo na 2 PCSO, okay, official na pumunta ng Germany kasabay ng pag-stem cell, okay, 2 PCSO official. Hindi si Kuting pa nag-stem cell at may bit-bit na pera. Naalala nyo? Na pera galing sa Lotto. Ngayon, mga kababayan, yan ang sinabi ko sa inyo nung last year. May mga dadala silang pera papuntang Germany. So, ulit-ulitin ko kung seryoso ang ombudsman which is, alam natin na hawak sila sa liig ni Lisa ngayon. Okay? Ang ombudsman, commission audit, ang immigration, which is hawak ni Boying Remulla, lahat yan. Kaya luging-lugi ang Pilipino, lubog na lubog tayo. Kung seryoso sila na ipacheck itong mga PCSO official, si Robles na maya-maya lumalabas ng bansa, di ba? Kinuwento ko sa inyo, pupunta ng Japan, kasama si Taning, pupunta ng Europe, pupunta ng Amerika. Iniikot nila ang maya-maya, pumupunta sila every month, every 2 weeks. Kung i-check lang yan ng immigration, kung gagawin ni Remulla dahil hawak niya as DOJ, buhay pa ba si Remulla? Hawak nila yan, sakop under him yung immigration. Kung sususugin ng lahat ang ginagawa ni Robles, okay, dahil sa basbas ni Lisa, hindi sapat ang isang bitay sa kanya, 10 ng kanyang pamilya na nakikinabang dito sa pera ng taong bayan. Hindi lang sa Lotto, sa mga taya ninyo, kundi, naalala nyo din, nang inulat ko sa inyo na even si Robles ay nakipagsabuatan
kay June Lumagi ng BIR para gipitin ang mga Chinese businessmen, mga mayayamang negosyante na hanapan ng butas ang kanilang mga tax, ang kanilang tax. Then kapag may nahanap ng butas, sisingilin ni Mel Robles ayon sa ating puting ahas at itong si June Lumagi na asawa ni Pakangkang din na isa, si Carmela, okay, na kumakandong-kandong saan-saan. Okay? You remember that vlog during last Christmas? Okay. So, ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ini-extort or hinuhulid up, hold up ang mga negosyante. Na let's say, for example, ang binigay ko dyan sa inyo na example, let's say, instead of 5 million or 10 million ang dapat bayaran ng negosyante, ang ginagawa nila Robles, o sige, 5 million na lang o 2 million na lang. So ngayon, ang ire-report nila ay, ibibigyan pala nila ng resibo, 100, let's say for example, 2 million. 2 million ang binayad sa kanila. Ang gagawin nila, 100 million lang o 100,000 or 200,000. So sa makatuwid, 1 million minus 100,000, 900,000, tama ba? Baka nalito ako sa million. So, sa 1 million na supposedly mapupunta sa kaba ng bayan na binabayad ng negosyante, ang i-declare ni Robles ayon sa ating puting ahas at ng BIR na kasabwat niya is 100,000 lang. Yung 900,000 mapupunta sa bulsa nila. So kung 2 million, 100,000 ang ililigay nilang resibo. So yung 1. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!